Sige, may ilalatag akong sitwasyon sa'yo. Tingnan natin kung makaka-relate ka. Isipin mo may sinimulan kang bago. Pwedeng proyekto, pwedeng community o kahit isang advokasya. Sa simula, grabe yung energy. Ang dami niyong kasama, ang ganda ng mga unang resulta. Pero lumipas yung mga buwan, yung isang taon. Unti-unti parang humihina yung makina. Yung mga tao, kumukonti, yung direksyon parang medyo lumalabo. Pamilyar ba yun sa'yo? Sobrang familiar. Parang yan yung cycle ng halos lahat ng bagay na sinisimulan, di ba? Eksakto. At dyan mismo papasok yung pag-uusapan natin ngayon base sa mga materyales na binigay mo. Kasi ang tanong, bakit yung iba parang bulalakaw lang na dumaan, napakapaliwanag pero mabilis na wala? Samantalang may iba na parang mga matatandang puno, tumatagal ng ilang henerasyon. At ang sikreto na siyang huhukayin natin ay hindi lang pala tungkol sa galing o sa passion. Merong mas malalim pa. Isang bagay na aminin natin medyo kontra sa kultura natin ngayon. Okay, sige. Simulan na nating himayin. May isang parirala na paulit-ulit na lumabas dyan sa sources mo. Ang tawag ay long obedience in the same direction, mahabang pagsunod sa iisang direksyon. Sa panahon ngayon ng instant everything, parang ang luma pakinggan niya, no? Ano ba talagang ibig sabihin nito? Yan mismo yung core idea. Kasi ang long obedience, hindi ito tungkol sa mga malalaki at pasikat na mga tagumpay. Ito yung disiplinado, yung matyaga, at madalas tahimik na katapatan. Sabi nga sa material, ito yung pinagsama-samang lakas ng libu-libong maliliit na oo araw-aram. Kahit walang nakakakita, kahit parang wala pang bunga. So hindi yung one-time, big-time na yes, kundi yung paulit-ulit na oo sa mga ordinaryong araw. Oo, yun mismo. Tsaka binanggit sa sources na may biblical foundation to. Halimbawa sa Hebreo 12, takbuhin natin ng may pagtitiis. Hindi sinabing sprint natin, pagtitiis. Marathon yung usapan. At yung sa Galatia 6, yung huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Tama. Kasi ina-acknowledge doon na darating talaga yung pagod, di ba? Ang long obedience, yan yung sagot pag gusto mo ng sumuko. Alam mo, habang binabasa ko yan, may isang kwento doon na parang naging tao yung konsepto. Yung tungkol sa mga Moravian. Grabe, napatigil talaga ako. Paano nila nagawa yon? Nakakabilib talaga yun, no? Isipin mo, 1727, sa Germany, isang maliit na community, sinimulan nila ang isang prayer watch. Pero hindi ito yung isang oras lang. Ang commitment nila, 24/7, walang patid. Teka, at gaano katagal? 100 taon. 100 years. Paano? Hindi ko ma-imagine yung logistics niyan. Ibig sabihin may nagbabantay, tapos ipapasa niya sa kasunod hanggang sa mga apo na Yeah. yung nagpapatuloy. Yun na nga. At dyan pumapasok yung sinasabi sa source, ang sikreto nila ay hindi isang magaling na leader. Ang sikreto nila ay isang kultura na may istruktura. Sistema? Oo, may sistema. May schedule, pag ang isang grupo pagod na, may sasalubong. Ang lakas nila wala sa isang tao, nasa kanilang pagdadamayan. Handa sila para sa mga madidilim na gabi, yung mga panahon na parang walang nangyayari. Okay, at yung kwento na yan yung perfect na example nung sinasabi sa source na dalawang klase ng momentum. Kasi madalas yung hinahabol natin yung isang klase ng paki-explain nga yun. Oo, napakahalaga nito. Una, meron tayong tinatawag na excitement-driven momentum. Ito raw yung parang fireworks. Maganda, pero sandali lang. Eksakto, nakakasilaw, lahat napapatingin. Galing to sa malaking event, sa isang viral post. Ang problema, pag nawala na yung high, yung emotion, biglang bagsak. Yan yung tinatawag na post-conference blues. Lunes na, balik sa realidad, wala na. Yun. Tapos yung pangalawa, ito yung sa mga Moravian, yung obedience-driven momentum. Kung yung una ay fireworks, ito naman daw ay parang ilog. Mabagal, hindi pa sikat, pero sa pagdaan ng mga dekada, kayang humubog ng isang kanyon. Ang lakas niya,
Nasa pagiging tuloy-tuloy. At ginamit na halimbawa dyan yung paglalakbay ng Israel, 'di ba? Na pinagsama yung dalawa. Oo, napakaganda nun. Nagsimula sa isang dambuhalang excitement event, yung paghiwalay ng Red Sea. Grabe yung hype nun for sure, pero hindi yun ang nagdala sa kanila for 40 years. Hindi. Ang nagdala sa kanila ay yung araw-araw na pagsunod. Yung agpulot ng mana, yung pagsunod sa ulap, kahit nakakainip, kahit paulit-ulit. Ang panimula pwedeng excitement, pero ang pampatagal, obedience. Okay, malinaw. So, kung yung obedience-driven momentum ang susi, paano natin to itatayo? Ano yung mga practical na haligi, yung mga poste para suportahan yan? Merong tatlong pangunahing ideya dyan. Una, pagsunod na nakasandig sa isang bisyon. Ibig sabihin, yung mga pang-araw-araw na gawain, kahit yung pag-ayos lang ng upuan o pag-reply sa email. Kahit yung mga boring na parte? Oo, kahit yung mga yun, kailangan konektado sa mas malaking layunin. At dapat laging pinapaanala yun. Hindi pwedeng nakasulat lang sa pader yung vision. So dapat sa bawat desisyon, tinatanong, ito ba ay papunta doon sa vision natin? Yun, para yung paghuhugas ng pinggan pagkatapos ng event. Hindi lang siya paghuhugas ng pinggan, bahagi yon ng mas malaking misyon, nagkakaroon ng kahulugan. Okay, vision, yan ang una. Pangalawa, Pangalawa, pagdadamayan kaysa pagiging individualista. ito yung mentality, ito yung delikado. Pag ang isang kilusan naging one-man show, Nakadepende lahat sa isang leader. oo, paano kung mapagod siya? Magkasakit? Umalis? Bagsak lahat? Bagsak lahat. Kaya ang kailangan ay shared leadership, shared accountability. Ito yung konsepto ng body of Christ sa 1 Corinto 12. Walang superstar. Bawat parte mahalaga. Gaya ng mga Moravians, di ba? Ang sistema ang bida, hindi isang tao. Alam mo, yan yung mahirap sa kultura natin minsan. Mahilig tayo sa bida, sa hero. Pero ang sinasabi dito, para tumagal, kailangan nating labanan yung ganong pag-iisip. Totoo. At konektado dyan yung pangatlo. Pananaw na higit pa sa agarang resulta. Kailangan ng grabe napakahabang pasensya. Ito na siguro yung pinakamahirap sa lahat, lalo na't ang mundo natin, puro quarterly reports, puro anong resulta ngayon. Totoo. Pero tingnan mo yung halimbawa ni na Abraham at Moses. Hindi nila nakita yung kabuuan ng pinagpaguran nila. Namatay si Moses bago pa man makatapak sa Promised Land. Ang trabaho natin ay maging tapat sa pagtatanim, sa pagdidilig. Yung bunga, baka sa susunod na henerasyon pa. Ang pananaw, hindi para sa taong to, kundi para sa eternidad. Ang ganda ng tatlong haligi, vision, community, patience. Pero alam natin, sa realidad, may mga panganib. May dalawang binanggit sa source na kailangan nating bantayan. Unahin natin yung mission drift. Oo. Ang mission drift. Ito yung dahan-dahang paglihis. Ang nakakatakot dito, hindi mo siya napapansin. Dahan-dahan lang. Nagsisimula pag mas nagiging importante yung short-term goals o yung kasikatan kaysa sa orihinal na misyon. Pwede magbigay ka ng example niyan? Sige, isang foundation na para sa mga bata sa kalye, yun yung puso nila. Pero para makuha ng funding, nagsimula silang mag-organisa ng mga malalaking concerts. Maya-maya, mas abala na sila sa pagiging event organizer kaysa sa pag-aalaga sa mga bata. Dahan-dahan, nalihis na sila sa kanilang bakit. At may panlaban dyan. Yung tanong, no? Oo, yung tanong na, kung biglang nawala yung organisasyon natin ngayon, ano ang mawawala sa mundo? Wow! Ang bigat nun. Kasi pinipilit ka niyang balikan yung tunay mong purpose. Reality check talaga yan. At yung pangalawang panganib na siguradong darating ay yung Dark Night of the Movement. Nakakatakot yung pangalan. Ano to? Panahon ng patinding pagsubok. Oo. Yung panahon ng pagkabigo, pagod, pagdududa, yung pakiramdam na ano man ang gawin nyo, walang nangyayari. Pero ang mahalagang punto sa source ay ito, hindi raw ito senyales ng kabiguan. Hindi. Hindi. Parte raw to ng proseso. Parte ng paglago. Ito yung panahon ng pagsubok sa katatagan. Yan siguro yung pinakamahirap tanggapin, lalo na kung leader ka. Ang pakiramdam mo, failure ka. Totoo. Pero tingnan mo yung halimbawa ni Propeta Elijah. Pagkatapos ng dambuhalang tagumpay niya sa Mount Carmel, anong sunod na nangyari? Tumakas siya, napagod, nawalan ng pag-asa.
Sabi niya, kunin mo na ang buhay ko. Yun ang dark night niya. Pero doon, sa gitna ng pagod niya, doon siya sinusustentuhan ng Diyos. Sa tahimik na paraan, ibig sabihin, ang dark night pwedeng refueling station, hindi dulo ng kalsada. Kung gayon, habang tinatapos natin tong pag-uusap, anong ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyong nakikinig kung ikaw yung may sinimulan? Malinaw na ang pagbuo ng isang bagay na pangmatagalan, hindi to tungkol sa pagiging pinakasikat o pinakamagaling. Tungkol ito sa pagbuo ng isang kultura ng sama-samang katapatan. Oo, at iiwanan kita ng isang huling tanong para pagnilayan. Kasi ang mga material na to, hindi lang nagtatanong kung ano ang gagawin mo, kundi anong mga istruktura at sistema ang itatayo mo. Kaya ang tanong ay hindi lang, ako ba ay tapat? Ang mas malalim na tanong ay ito. Anong sistema ng sama-samang pagsunod ang itinatayo ko kasama ang iba? Isang sistema na kayang magpatuloy kahit maubos ng sarili kong lakas at kahit wala na ako.